Biglaan ako napabuntong hininga habang tinitingnan ko ang mukha ni Selena na ngayon ay natutulog na. Inayos ko muna ang kumot sa katawan nito. Nilagyan ko na rin ng damit. Bago umalis sa kwarto ng babae ay hinaplos ko pa ang mukha nito. Hanggang sa magdesisyon na ako lumabas ng silid. Pagpunta ko sa sala ay nakita ko si Ate Belen. Nagbilin ako dito na huwag hayaang makapasok dito sa bahay ko si Dayan. Nagpaalam na din ako dito para pumunta sa hideout kung saan ako nagtitigil upang matapos ng ginagawa kong pag-undercover. Agad akong pumasok sa aking kotse, ngunit narinig kong nag-iingay ang cellphone ko. Dali-dali ko itong kinuha at nakita kong si Dad ang tumatawag sa akin. Dad, bungad ko agad sa aking ama. Anak, nagsumbong sa akin si Dayan at may babae ka raw na ibinabahay. Hindi mo siya ipinapakilala sa akin? Tanong kaagad ng aking ama. Natawa naman ako sa aking ama. Sabay iling ko din. Darating din tayo dyan, Dad. May mga bagay lang muna akong tatatapos. Sana'y pag pinakilala mo na ang babaeng iyon ay buntis na upang magkaroon na ako ng apo, Devin. Muling request ng daddy ko sa akin. Muli na naman ako napatawa. Sinabi ko na lang kay Dad na next month ko dadalhin sa bahay nila upang makilala na to si Selena. Hanggang sa magpaalam na din ako sa aking ama. Agad ko nang pinatakbo ang kotse ko. Halos mga 2 oras pa bago ako makarating sa hideout. Ngunit bigla ko napatingin sa side mirror nang makita ko ang kotseng itim na nakasunod sa akin. Dom! Bulalas ko dahil malakas na binangga ang likurang bahagi ng sakyan ko. Mabilis kong kinabig paikot ang kotse upang salubungin ang mga kalaban ko. Agad ko rin kinuha ang aking baril. Sabay bukas ng bintana. Maliksi kong inuumang ang hawak kong baril at nakipagsabayan sa mga kalaban. Walang takot na sinalubong ko ng putok ng baril ang mga kalaban ko na nakasunod sa akin. Hindi na ako magtataka kung sino-sino sila dahil kilala ko na kung sino ang amo nila. Walang iba kung hindi si Bert Bartolome. Alam kong nakilala't nalaman na rin ni Bert Bartolome na hinahunting ko siya. Kaya balak na niya akong unahan para patayin. Ngunit hindi ko hayaang mangyari ang gusto nito. Muli kong kinilabit ang gatilyo ng baril na aking hawak-hawak. Pagkatapos, muli na namang umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril mula sa aking hawak na baril. Agad ko ring pinatatamaan ang gulong ng kotse at mga motor sa unahan ko. Kitang-kita ng 2 mga mata ko ang pagsemplang ng mga motor na natamaan ng bala. Kinuha ko rin ang granada, pagkatapos ay agad kong inalis ang pinito at ubod lakas kong ibinato sa mga kalaban ko. Hanggang sa muli kong kinuha ang aking baril at magkakasunod ko silang pinagbabaril. Hanggang sa bigla ko napatingin sa bintana ng kotse ko nang mabasag ito. At pumasok ang isang lalaki nakasuot ng face mask. Agad itong tinutok sa akin ng baril niya. Ngunit mabilis kong naagaw sa lalaki ang baril niya. Mahigpit ko ring hinawakan ang batok nito at ubod lakas kong iniuntog sa gilid ng bintana ng kotse ko. Na siyang dahilan kaya nawalan ito ng ulirat. Napatingin naman ako sa unahan ko dahil may isang motor ang balak ako salubungin. Kaya naman mabilis kong kinabig papunta sa kaliwa ang kotse ko upang iwasan ito. Pero inuman ko pa rin ang hawak kong baril para barilin ito. Maya-maya pa tuluyan na nga itong sumemplang. Ngunit bigla ko napatingin sa aking balikat nang maramdaman ko ang kirot mula roon. At doon ko lang napagtanto na may tama pala ako ng bala ng baril. Hanggang sa mapatingin din ako sa aking braso na dumudugo rin dahil may tama rin ng baril. Iiling-iling na lamang ako. Maya-maya pa'y nakita ko na ang mga kasamahan kong NBI. Mabilis kong inihinto ang kotse ko para bumaba. Dali-dali namang lumapit sa akin ang mga kasama ko upang alamin ang aking lagay. Inutos ko rin sa kanila na kunin ng isang tao na nasa loob ng kotse ko na nawala ng malay tao dahil sa ginawa kong pag-umpog dito sa aking kotse. Director, dadalhin na po kita sa ospital at mukhang malalim ang tama ng bala ng baril sa iyong balikat at braso. Wika ng kasamahan kong NBI. Sige, salamat. Sabi ko dito. Ngunit bago umalis ay nagbilin akong huwag hayaang makatakas ang tauhan ni Bert Bartolome. Dahil kailangan namin sila upang malaman kung saan nagtatago ang animal na iyon. Titiyakin ko sa susunod na araw ay ako naman ang babawi sa animal na iyon. At sinabi ko din sa mga kasamahan ko na sila na ang bahala sa aking kotse. Hanggang sa sumakay na ako sa kotse ng kasamahan kong NBI. Hindi nagtagal ay tuluyan kami nakarating sa ospital. Agad naman akong inasikaso ng mga doktor. Ngunit nagbilin ako sa kasama kong NBI na sunduin si Selena sa aking bahay. Agad naman itong sinunod ang aking pinag-uutos.
Maya-maya pa'y nakaramdam na ako ng antok dahil siguro sa itinurok sa aking katawan. Lalo't kailangang alisin ang bala sa aking braso at balikat. Hindi nagtagal ay tuluyan na nga ako nilamon ng karimlan at hindi ko na alam kung ano nangyayari sa buong paligid. Bandang hating gabi nang magising ako, hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin dahil parang kinabahan akong bigla. Hindi na rin ako nakatulog at paikot-ikot na lang ako dito sa kama. Kahit anong pikit ng aking mga mata ay hindi talaga ako dalawin ng antok. Tumawag na nga ako sa probinsya kung saan si inay upang alamin ang lagay nito. Kahit tulog na si inay, ipinagising ko talaga ito. Medyo naalis ang pag-aalala ko sa aking ina nang malaman kong ayos lang ito. Subalit hindi pa rin naaalis ang kaba ng aking dibdib. Ay, ano bang nangyayari sa akin? Nahilot ko tuloy ang aking noo. Ma'am Selena? Napatingin ako sa pinto ng aking kwarto nang marinig ko ang boses ni Ate Belen. Dali-dali tuloy akong bumangon para buksan ang pinto. Ate Belen, may kailangan ka po ba? Tanong ko sa babae nang buksan ko ang pinto ng kwarto ko. May naghahanap po sa iyo. Ma'am, isang NBI po. Nanlalaki ang mga mata ko. Bakit may NBI? Saka wala naman akong kasalanan na. Magtatanong pa sana ako nang muling magsalita si Ate Belen. Gusto ko daw pong makita ni Boss Devin. Saka nasa ospital daw po si Boss Devin. Patay na ba si Devin? Tanong ko habang nanlalaki ang mga mata ko. Sa balikat at braso daw po natamaan, Ma'am Selena. Taranta naman ako na lumabas ng kwarto ko. Agad kong hinanap ang NBI at nakita ko itong nakaupo sa sofa. Agad ako lumapit sa lalaki para magtanong kung anong lagay ni Miranda. Nakahinga naman ako ng maluwag nang marinig kong ayos lang ito. At tanging braso at balikat lang may tama ng bala. Muli ako nagpaalam sa NBI upang magpalit ng damit ko. Nakita ko din si Ate Belen na lumabas ng elevator at may daladala din itong mga bag. Mga dadalhin ko raw iyon sa ospital. Kasama ang ibang gamit ni Miranda. Nagpaalam muna ako sandali dito upang pumunta sa aking kwarto. Pagdating sa akin sa lid ay nagmamadali na ako magpalit ng damit. Pagkatapos ay muli ako lumabas para bumalik sa sala. Nakita kong hawak-hawak na ng lalaki ang bag na daladala ni Ate Belen kanina. Agad ko namang niyayang umalis ang NBI dahil gusto ko na makita si Miranda. Kaya pala kinakabahan ako kanina dahil may mga nangyari na pala sa lalaki. Sana ngay okay lang si Devin. Pagdating sa harap ng sasakyan ng NBI ay agad kaming pumasok sa loob at matuling pinatakbo ang kotse nito. Hindi nagtagal ay tuluyan kami nakarating sa ospital. Agad kaming pumasok sa loob ng gusali at nakita kong may kinausap na nurse ang kasama kong NBI. Ang tanging narinig ko lang ay ang kwarto daw na Miranda. Maya-maya pa'y tuluyan na kaming pumunta sa room ng lalaki. Pagpasok sa loob ay nakita kong natutulog pa ito. May doktor din na nandito upang suriin ang lagay ni Miranda. Hindi na rin ako nakatiis at agad na nagtanong sa doktor kung anong lagay ng binata. Medyo nakahinga naman ako ng maluwag na sabihin sa akin na ayos lang sa Devin at walang dapat na ipag-alala. Maya-maya din daw ay magigising na ang lalaki. Hindi nagtagal ang doktor at nagpaalam na rin ito. Pati ang NBI na kasama ko ay lumabas na rin ng room na ito. Kaya tanging ako na lang ang naiwan dito. Agad ako lumapit sa tabi ni Miranda. Hinaplos na plus ko rin ang buhok nito. Laking pasasalamat ko sa Diyos dahil hindi napuruhan ng lalaking ito. Ngunit parang naiiyak naman ako dahil naaawa pa rin ako sa binata sapagkat nasaktan nito. Kinuha ko ang kamay nito at pinagsalikop ko ang mga palad namin. Yumuko din ako malapit sa tabi nito hanggang sa hindi ko namamalaya na nakatulog na ako. Nalimpungatan ako nang maramdaman ko may humahaplos sa aking muka. Nag-sink in din sa utak ko kung nasaan ako ngayon. Dali-dali ko tuloy tiningnan ang mukha ni Miranda at nakita kong gising na ang lalaki. Kumusta ka na? Anong masakit sa'yo, Sir Devin? Sunod-sunod na tanong ko sa lalaki. Nakita ko namang napangiti ang lalaki hanggang sa hawakan nito ang aking batok. Pagkatapos ay inilapit ako sa kanya. No worries, Sunny. Dahil malakas pa ako sa kalabaw. Saka ayos na ako dahil nandito ka na. Bigla din yata kitang na-miss. Mahalay na bulong ni Miranda sa akin. Pasaway ka, Sir Devin. Sabay pisel ko sa ilong nito. Napatingin naman ako sa akin relo na bigay din ni Sir Devin sa akin at nakita ko mag-uumaga na pala. Medyo napahaba pala ang tulog ko.
Muli din akong bumaling sa lalaki at nakita ko nakatingin ito sa akin. Wala ba akong morning kiss, honey? Tigilan mo ako, Sir Devin. Ang aga-aga masyado ka mahalay. Sawig ko sa lalaki. Ngunit nagulat na lang ako nang bigla nitong hawakan ng aking batok at muling ilapit sa kanya. Napatitig din ako sa mukha ni Miranda. Lalo at ganoon din ito sa akin. Parang may binabasa sa aking mga mata. Ngunit pilit akong kumuwala mula sa pagkakahawak nito sa aking batok. Para kasing may balak itong gawin sa akin. Ngunit hindi pwede lalo't nandito kami sa loob ng ospital. Kaya lang, ayaw kong bitawan ng lalaki at mas inilapit pa niya ako ng gusto sa kanya. Hanggang sa tuluyan itong sakupin ng aking labi. Hindi na ako nakatutol pa sa lalaki. Dahan-dahan ko na lamang ipinikit ang mga mata ko upang namnamin ang sarap ng halik sa akin ni Miranda. Narinig ko din ang malakas na tibok ng mga puso namin habang magkadikit ang dibdib ko at dibdib niya. Maya-maya pa'y biglang huminto sa paghalik sa akin si Devin. Ngunit magkadikit naman ang noo namin, kaya ramdam ko ang malalim niyang paghinga. Damang-dama ko rin ang init ng katawan ni Miranda. Maya-maya pa'y muli na namang sinakop ni Miranda ang aking labi. Mas naging mapusok ang paghalik nito ngayon kumpara kanina. Ngunit kailangang mapigilan ang init ng katawan ko na unti-unting umuusbong. Sir Devin, baka may pumasok dito sa loob. Awat ko sa lalaki. Ngunit tila bingi ito at patuloy pa rin pinaluluguan ng halik ang aking leeg, mukha at panga. Ganoon din ang aking labi na inam kong halika na tila wala ng bukas. Subalit mabilis akong lumayo sa lalaki nang marinig kong may nagbubukas ng pinto ng room nito. Kitang-kita ko naman sa mukha nito ang pagkabitin kaya ayun, tila binagsakan nito ng langit at lupa habang nakatingin sa akin ang pasaway na pusit. Maya-maya pa'y tuluyan nang bumukas ang pinto. Agad akong bumaling upang alamin kung sino ang pumasok. Una ko nakita ang ina ni Jessica. Grabe, ang laki na ipinagbago nito. Parang hindi yata ito tumanda. Selena! Bulalas ng babae. Nagulat pa nga ako nang mahigpit akong niyakap nito. Sabagay, dati pa'y magilaw na ito sa akin at parang anak na ang turing nito sa akin. Totoo ngang kay Devin ka nagtatrabaho ngayon, iha? Tanong ni Tita Jemeline sa akin. Opo, tita. Magalang na sagot ko at medyo nahihiya din ako. Hindi pa rin nagbabago ang ina ni Jessica. Sobrang bait pa rin ito hanggang sa ipakilala na ako nito sa asawa niya na ama ni Miranda. Good morning po, sir. Magalang na pagbati ko rito. Hindi nagsalita ang ama ni Miranda kaya lalo akong kinabahan. Buntis ka na ba, iha? Walang prenong tanong ng ama ni Miranda. Po? Gulat na gulat ako habang nanlalaki ang mga mata ko. Jarb, ano ba yung pinagsasabi mo kay Selena? Palatak ng ina ni Jessica sa asawa nito. Marahan pa nga nitong pinalo ang balikat ng asawa nito. Mahal, gusto ko lang makatiyak na buntis na siya para ako na mismo ang tatawag ng pari upang magpakasal na sila ng aking anak na si Devin. Tuloy-tuloy nilita niya ng ama na Miranda. Ako naman ay hiyang-hiya ng mga oras na ito. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko sa mga pinagsasabi ng ama ni Miranda. Yes, Dad. Buntis na nga siya. Ano pang hinihintay mo? Tawagin mo na ang pari ngayon din, Dad. Biglang singit ni Miranda. Mas lalo naman ako na-shock at nanlalaki din ang mga mata ko nang tumingin sa lalaking sul-sul din sa ama nito. Anak ng tinapo, mukhang mapipikot pa yata ako nang wala sa oras Asar na tumingin ako kay Miranda, ngunit isang kakaibang ngisi lang ang pinagkaloob nito sa akin. Kaya naman pinanlakihan ko ito ng mga mata, pero wala lang dito ang panlalaki ng mga mata ko. Isang nangaakit na kindat lang ang ibinigay niya sa akin na medyo tinabla naman ako. Ngunit kailangan ko magpigil na hindi kiligin kahit konti. Kaya naman agad ako sumimangot sa lalaki at kunwari ay inis na inis ako dito. Ano anak, tatawagan ko na ba si father? Muling tanong ng ama nito. Go, Dad. Hindi kita pipigilan sa bagay na iyan. Sang-ayon ng lalaki sa kanyang ama. Taranta tuloy ako at hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Bahala na nga. Lalo't nakita kong kinuha na ng Ginoo ang cellphone nito para tawagan si father. Sir, teka lang po muna. Hindi po ako buntis. Tuloy-tuloy na litanya ko kahit sobrang nakakahiya sa ama ni Miranda. Parang gusto ko nalang magtago sa ilalim ng lupa. Diyos ko po. Nakita ko natawa naman ang ama ni Miranda.
hanggang sa lumapit na sa anak nito upang kamustahin ang lagay nito. Iha, pagpasensyahan mo ng aking asawa. Minsan kasi pasaway iyon. Katulad lang din ng anak niyang si Devin. Ngunit mabait naman sila. Kaya wala kang dapat na ikatakot. Bulong sa akin ng ginang. Nahihiyang tumungo na lamang ako. Maya-maya pa'y may pumasok na rin doktor dito upang alamin ang lagay ng lalaki. Baka sa susunod na araw ay pwede na raw itong lumabas dito sa ospital. Dito na rin kumain ang mag-asawa dahil may mga daladala silang pagkain. Halos mga ilang oras din silang nandito. Mga bandang tanghali na sila umalis at bukas ulit sila babalik. Iha, ikaw nang bahala sa aking anak. Wika ng ama ni Devin, ngunit nakita ko ang pasimpleng pagkindat nito kay Miranda. Maloko rin pala ang ama ni Miranda, katulad din ng anak nito. Napabuntong hininga na lamang ako at nang umalis na ang mag-asawa ay nagmamadali naman akong pumasok sa loob ng banyo. Kanina ko pa gustong pumunta sa CR ngunit nag-aalala ako na baka sabihin ay bastos ako at basta ko nalang iniwan ang pamilya ni Miranda. Pwede siguro ako maligo dito, lalo't kompleto naman ang mga gamit na ipinadala sa akin ni Ate Belen. May sabon at shampoo din. Ilang minuto lumipas nang muli ako lumabas ng banyo. Panay lang ang kuskus ko ng tuwalya sa aking basang buhok. Subalit nagtaka ko na makita ko si Miranda na naglalakad papunta sa higaan nito. Saan kaya ito galing? Napatingin din ako sa pinanggalingan nito. Sa pintuan pala at inilak pa nito ang pinto. Baka matutulog ito, lalo at natingnan na ito ng doktor. Lumapit na lang ako sa bag kung saan nandoon ang suklay ko. Agad ko naman itong nakita ngunit bigla ko napatingin kay Miranda. At huli-huli kong nakatitig siya sa akin. Parang nailang tuloy ako sa klase ng tingin nito sa katawan ko. Honey, come here. Paus ang boses na lalaki nang tawagin ako at namumungay rin ang mga mata nito. Salubong ang kilay ko nang lumapit sa lalaki. Saktong paglapit ko rito ay mahigpit nitong hinawakan ng aking kamay at agad na hinila papunta sa kanya. Halos masubsob ako sa dibdib nito. Sir Devin, baka po magdugo ang sugat mo. Angal ko sa lalaki. Tangka na sana akong aalis mula sa pagkakadapa ko sa dibdib nito ngunit agad akong pinigilan ng lalaki. Shh, huwag ka mag-alala. Dahil hindi yan basta dudugo sapagkat magiging ayos na ako kapag nilambing mo ako, honey. Ang dami mong alam, Sir Devin. Subalit naputol ang sasabihin ko nang lumapat ang labi ng binata sa akin labi. Tila nabato ako sa aking pwesto. Parang binuhusan din ako ng malamig na yelo sapagkat nanginginig ang buong katawan ko. Parang may nag-udyok din sa akin na ipikit ko ang aking mga mata upang namnamin ang sarap ng pakiramdam na aking nararamdaman ng mga oras na ito. Kahit may pag-aalala sa aking isipan na baka may makakita o makarinig sa amin. Subalit talagang ayaw magpaawat na Miranda. Kaya naman pikit matang tinugon ko ang masarap na halik ni Miranda. Maya-maya pa'y naglakbay ang isang kamay ni Miranda at unti-unti na ngang lumagablab ang apoy na kanina pa nagbabaga sa mga katawan namin. Ma'am, bawal ka pong pumasok sa loob dahil yun po ang bilin ni Director Miranda. Hinihintay ako ni Devin. Hindi mo ba ako kilala ha? O gusto mong magpakilala pa ako sa'yo? Ha? Sige, pagbibigyan kita para makilala mo ako. Isa lang naman akong sikat na artista at ako si Diane. Ma'am, kilala po kita. Ngunit hindi ka pa rin po makakapasok dahil ako naman po mananagot kay Director Devin. Wika ng lalaki sa labas ng room na ito. Gusto ko rin matawa dahil pinutol talaga nito ang iba pang sasabihin ni Diane. Iiling-iling na lamang ako na humakbang para buksan ang pinto. Kawawa din naman ang babaeng iyon. Selena, saan ka pupunta? Tanong sa akin ni Miranda nang tangka ko na sanang buksan ang pinto. Lumingon muna ako sa binata at ngumiti ng matamis. May bisita ka. Walang iba kung hindi ang magiging asawa mo, Sir Devin. Mapangasar na turan ko sa lalaki. Kitang-kita ko namang nainis ito sa akin. Huwag mong bubuksan ang pinto, Selena. Maring utos sa akin ni Miranda. Hayaan mo na, Sir Devin. Kawawa naman. Nag-effort na puntahan ka tapos hindi mo naman haharapin. Aba, kawawa naman siya. May ngiti sa akin labi nang sabihin ko iyon. Lalong hindi naman maipinta ang mukha ng lalaki. Ngunit hindi ko ito pinakinggan at talagang binuksan ko pa rin ang pinto. At sabay-sabay namang lumingon sa akin ang dalawang tao sa labas. Ikaw? Anong ginagawa mo sa kwarto ni Devin? Pasingal na tanong nito sa akin. Isang mapang-asar na ngis ang ibinigay ko sa babae kaya lalong nainis ito sa akin.
Ano sa tingin mong ginagawa ko sa kwarto ni Sir Devin? Hindi naman pwedeng maglaro lang kami ng langit at lupa, di ba? Mapang-asar na tanong ko pa sa babae. Galit na galit namang nilampasan ako ni Dayan at nagtuloy-tuloy na pumasok sa loob ng room ni Miranda. Devin! Narinig ko pang tura ni Dayan. Lumingon na lamang ako upang tingnan kung anong gagawin nito sa lalaki. Ngunit gusto kong matawa dahil nakapikit ang mga mata ng lalaki. Ayaw talaga nitong kausap si Dayan. Kaya ayun, nagpanggap na tulog. Muling bumaling sa akin si Dayan. Nanlilisik din ang mga mata nito parang ang gusto kong sipain ng babae. Ngunit nagpigil ako na hindi matawa. Kanina pa ba tulog si Devin ha? Baka masobrahan na siya sa katutulog. Iritang wika ni Dayan sa akin. Katutulog lang niya, Miss Tililing. Hindi siya pwedeng abalahin sa kanyang pagtulog lalo't mainit po ang kanyang kobra. What? Pinaglololoko mo ba ako? Babaeng amoy isda? Galit na tanong nito sa akin. Kakamot-kamot naman ako sa aking ulo. Ibubuka ko na sana ang aking bibig nang sabay kaming napatingin kay Devin. Umuungol ito na wari bay sarap na sarap at sinasambit ang pangalan ko. Nalalaki naman ang mga mata ko nang marinig ko ang mga pinagsasabi ni Miranda habang nakapikit ang mga mata. Hindi ko alam kung anong balak ni Miranda sa mga pinagsasabi nito. Mabuti na lang at 3 lang kami dito sa loob ng silid na ito kaya hindi ako mahihiya. Si Dayan lang naman ang nakarinig sa mga sinasabi ni Devin. Hanggang sa makita ko ulit magsalita si Miranda. Umungol ulit ang lalaki. Ang bababoy niyo! Bulalas ni Dayan. Pagkatapos ay nagmamadali na itong lumabas ng room ni Miranda. Agad naman ako lumapit sa lalaki. Pagkatapos ay pinitik ko ito sa ilong. Mabilis namang nagmulat ng mga mata ito. Ngunit nasa labi nakapaskil ang ngisi. Pasaway ka, Sir Devin. Iiling-iling na sabi ko sa binatang pusit. Kuya Devin. Napaunat ang likod ko nang marinig ko ang boses ni Jessica. Dromit, bakit ba ang daming istorbo ngayon? Inis na bulong ni Miranda. Hindi na naman maipinta ang mukha ni Miranda habang nakatingin sa akin. Gusto ko tuloy matawa, kaya ang ginawa ko ay agad kong tinakpan ng palad ko ang aking bibig upang hindi mahalata nito. Kuya Devin, isasama ko muna si Selena ha? Wika na Jessica sa kapatid nito. Saan kayo pupunta ha? Pasinghal na tanong ni Miranda sa aking kaibigan. Sabay kaming nagkamot ni Jessica sa aming mga ulo. Pasimple rin tumingin sa akin ang kaibigan ko. Isasama ko siya sa bago kong tayo na beach resort. Kahit isang araw lang, Kuya Devin. Ibabalik ko din si Selena mamaya. Muling pagkukumbinsi ni Jessica kay Pusit. Anong oras mo siya ibabalik dito, Jessica? Mga 8:00 ng gabi. Sige na, Kuya Devin. Pumayag ka na, please. Nakikiusap na sabi ng aking kaibigan kay Pusit. Papayag lang ako kung ibabalik mo si Selena dito ng 4:00 ng hapon. Hindi muna nagsalita ang babae. Mukhang nag-iisip pa ito sa gusto ni Miranda. Sige na nga. Wika ni Jessica. Tiyakin mo lang na 4:00 impunto ay nandito na si Selena. Mariing bili ni Miranda. Ngunit nasa tono ng boss ng lalaki ang inis at hindi rin maipinta ang tabas ng mukha nito. Kuya Devin, mukhang hindi bukal sa loob mo na payagan si Selena na sumama sa akin ah. Ang sungit-sungit mo talaga. Natatuwang wika ni Jessica. Lalo namang nagsalubong ang kilay ni Miranda habang nakatingin sa aking kaibigan. Joke lang po kuya. Ang guwapo mo pala ngayon. Biglang bawi ni Jessica. Lumabas ka muna Jessica. May sasabihin lang ako kay Selena. Hintayin mo na lang siya sa labas ng kwartong ito. Pagtataboy ni Miranda sa aking kaibigan. Okay po Kuya Devin. Nagmamadali namang lumabas ng kwarto itong si Jessica. Ngunit kumindat pa sa akin ng babae bago tuluyang lumabas ng silid. Lumapit ka sa akin, Selena. Galit pa rin sabi ni Miranda. Isang marahas na buntong hininga na lamang ang aking ginawa pagkatapos ay agad akong lumapit sa lalaking hindi pa rin maipinta ang mukha nito. Sir Devin, naputol ang aking sasabihin nang basta na lang akong hinila ni Miranda kaya napasubsob na naman ako sa dibdib nito. Hinawakan din ni Miranda ang aking batok pagkatapos ay agad na inilapit sa kanya. Napatda na lang ako ng sakupin nito ng buong buo ang labi ko. Maya-maya pa'y mapusok ng naglalaban ang aming mga labi. Hanggang sa hawakan ni Miranda ang aking mukha para ilapit sa kanya. Kitang-kita ko ang pagnanasang tinitimpi ng lalaki.
Wag na wag kang titingin sa mga lalaki kapag nandoon na kayo sa beach resort. Maring bilin sa akin ni Miranda. Napataas tuloy ang kilay ko. Nababaliw na ba ang lalaking ito? Paano kung makasalubong ako ng mga lalaki, Sir Devin? Umiwas ka. Ang daming paraan, Selena. Paano ko iiwas kung walang ibang dadaanan? Saka baka madapa ako kapag hindi ako tumingin sa kandaraanan. Nakakahiya kaya iyon sa lalaki makakasalubong ko. Kung hindi mo susundin ang pinag-uutos ko sa'yo, pues, huwag ka nang sumama kay Jessica. Galit na wika ni Miranda sa akin. Malakas na naman akong tumawa. Ang sungit talaga ng lalaking ito. Sige na po, Sir Devin. Susundin ko na po. Saka nakakahiya kay Jessica kung hindi ako sasama sa kanya. Ayusin mo lang, Selena. Humanda ka sa akin oras na hindi mo sinunod ang bilin ko sa'yo. Huwag ka rin magsusuot ng bikini kapag maliligo ka sa dagat. Kahit wala ako doon ay makikita ko pa rin ang mga pinaggagawa mo, babae. Huwag kang mag-alala, Sir Devin. Susundin ko lahat ang bilin mo sa akin. May ngiti sa akin labi nang sabihin ko iyon. Hindi nagsalita si Miranda, ngunit nagulat ako nang inabot sa akin ang cellphone nito. Hindi ko muna ito kinuha lalo pat nalilito pa ako. Dalhin mo ang cellphone na yan at dyan kita tatawagan, Selena. Kahit nag-aalangan ay kinuha ko na lang ang cellphone na ibinibigay ni Miranda. Agad naman niya akong tinuruan kung paano gamitin at mabilis ko namang natutunan. Hanggang sa magpaalam na ako kay Miranda. Mariin pa nga akong hinalikan ng lalaki lalo at ramdam kong ayaw akong paalisin nito. Ngunit nakiusap si Jessica kay Miranda kaya hindi nito mahindian. Yung bilin ko sa'yo, Selena. Pahabol na sabi ni Miranda sa akin. Opo, Sir Devin. Magalang na sagot ko sa lalaki. Hanggang sa magtuloy-tuloy na akong humakbang papalapit sa pinto. Ngunit muli akong lumingon kay Miranda at nakita kong may hawak itong cellphone at may tinatawagan yata. Napabuntong hininga na lamang ako na pinagpatuloy ko ang paglalakad ko. Hanggang sa tuluyan na akong lumabas. Nakita ko agad si Jessica. Nagmamadali akong lumapit sa aking kaibigan. Pasaway talaga yang si Kuya Devin. Iiling-iling na sabi ni Jessica nang tuluyan ako makalapit sa babae. Agad na rin ako niyaya ni Jessica para umalis dito sa ospital. Pagdating sa harap ng kotse nito ay mabilis kaming pumasok sa loob at agad naman itong pinatakbo ang kotse niya. Subalit hindi pa kami nakakalayo sa ospital na pinanggalingan namin nang mag-ring ang cellphone na ibinigay sa akin ni Miranda. Dali-dali kong kinuha ang cellphone upang alamin ko sinong tumatawag sa akin. Oo nga pala, si Miranda lang ang tatawag sa akin lalo at kanya ang cellphone na ito. Sinong tumatawag sa iyo, bestie? Tanong sa akin ni Jessica. Si Kuya Devin mo. Wika ko kay Jessica. Malakas naman tumawa ang aking kaibigan. Pasaway talaga yung si Kuya Devin. Akala mo na may itatakas kita? Sige na, sagutin mo na ang tawag niya at baka magwala pa iyon. Natatawang wika ni Jessica sa akin. Agad ko namang sinagot ang tawag sa akin ni Miranda. Sir Devin, nagbago na pala ang isip ko. Bumalik ka na rito sa ospital, Selena. Nanlalaki ang mga mata ko sa akin narinig. Pero, Sir Devin, ang layo na namin ni Jessica. Reklamo ko sa lalaki. Wala akong pakialam kung malayo na kayo, Selena. Basta't bumalik na kayo dito. Hindi na kita papayagan na pumunta sa beach resort na iyon. Mariing sabi ni Miranda sa akin. Magsasalita pa sana ako nang kunin ni Jessica ang cellphone sa aking kamay. Sabay off nito. Hayaan mo yang si Kuya. Masyado ka namang hinihigpitan eh. Hindi pa naman kayo mag-asawa. Anas ni Jessica sa akin habang panay ang iling ng ulo. Napangiwi na lamang ako. May point naman si Jessica. Ngunit sure ako malalagot ako sa lalaking iyon pagbalik ko sa ospital. Katakot-takot na sermon ang aking aabutin. Nagdaan ng halos 3 oras. Sa wakas, nakarating na rin kami sa beach resort na pagmamayari ng aking kaibigan. Grabe ang ganda dito. Ngunit maganda rin ang tanawin na aking nakikita, lalo na mga lalaking nakahubad na putok sa abs. Diyos ko po, mabuti na lang at wala si Miranda. Ngunit bigla ko napaiwas ng tingin na pumasok sa utak ko ang bilin sa akin ni Miranda na huwag akong titingin sa mga lalaking nakahubad. Sayang naman, ang daming ulam dito at kanin na lang ang kulang at tsak na mabubusog na ako nito. Hanggang sa yayain ako ni Jessica na pumunta sa beach house na pagmamayari nito. Natawa naman ako nang marinig ko ang sinabi ni Jessica na maghahunting raw kami ng mga lalaki. Hindi muna ako sumagot. Umikot muna ang mga mata ko sa buong paligid. Baka kasi may tauhan si Miranda na nakasunod sa amin at baka marinig ang isasagot ko kay Jessica.
At nang makita kong walang ibang tao at kami lang ang nandito ay mabilis akong sumagot ng, "Sige, basta ba yung may 8 pandesal na putok at kanin na lang ang kulang?" Sabay naman kaming napatuwa ni Jessica dahil sa mga kalokohan naming dalawa. Nabanggit din itong magsusuot daw kami ng bikini upang makahanap kaagad kami ng mga papas. Marahas na lamang ako napahinga. Ilang minuto nang nakakaalis si Selena, ngunit hindi ako mapakali. Kaya naman muli kong kinuhang aking cellphone. Bala ko na sanang tawagan ng cellphone na ibinigay ko sa babae. Ngunit biglang nag-ring ang cellphone ko. Nagsalubong ang kilay ko nang makita kong number lang ito. Ngunit hindi ako nagdalawang isip na sagutin ito kaagad at baka mahalaga ang sasabihin ng taong caller ko. "Direktor ng NBI, Mr. Devin Miranda. Kamusta ka na, Direktor? Balita ko, nasa ospital ka ngayon." Mabilis akong napabangon nang mabusesan ko kung sino ang nasa kabilang linya. Walang iba kung hindi si Bert Bartolome, ang taong hinahunting ko. Kuyom ang mga kamao ko, ngunit hindi ako nagpahalata na galit dito. "Anong kailangan mo sa akin?" Mapang-uyam na tanong ko rito. Malakas namang tumawa ang lalaki mula sa kabilang linya. "Nakita ko ang babaeng kinababaliwan mo. Si Selena Corpus, tama ba ako, Director Miranda?" Sabay tawa nito mula sa kabilang linya. Mariin kong ikinuyom ang mga kamao ko, ngunit nagpakahinahon pa rin ako. "Nagkakamali ka, Mr. Bert Bartolome. Hindi si Selena Corpus ang babaeng iyon, dahil isa ko lang siyang kasambahay. Masyado ka naman duwag kung gagamit ka ng mga inosenteng tao." Mariing sabi ko sa lalaki. "Huwag kang mag-alala, Director Miranda, dahil aalagaan ko naman ang maganda mong kasambahay." Narinig kong wika ng lalaki mula sa kabilang linya, hanggang bigla na lang itong nawala sa kabilang linya. Dumit! Halos ibato ko ang aking cellphone. Kaya naman dali-dali kong tinawagan ng mga tauhan ko upang sundan sina Selena at Jessica. Tinawagan ko rin si Selena para pabalikin na lang dito sa ospital, ngunit nang malaman na pinababalik ko siya ay bigla na lang ini-off ang cellphone nito. Nakakatiyak akong si Jessica ang nag-off ng cellphone nito dahil hindi ko naman itinuro kay Selena ang pag-off ng cellphone. Maya-maya pa'y muling nag-ring ang cellphone ko. Nakita kong tumawag din ang isang tauhan ko. Ito lang ang una kong tinawagan upang sundan at alamin kung ano-ano ang mga gagawin ng babaeng iyon sa beach resort ni Jessica.